consider yung curvature and refraction. Ngayon, bakit mo pa ito sinol? Eh, ginagawa mo pa lang siya, sinol mo pa yan, eh, pwede mo sa bilis lang. Hindi po. Kailangan mo to para makuha yung initial height. Tama ba? Class? Ngayon, kung alam mo na yung height, pwede ka na mag-proceed dun sa consideration na curvature and refraction. Class? Kanina, pansinin mo, dun sa may broken line natin dito, sa may orange, ito lang yung i-consider natin. Class, tama ba? Eh, di ba nasabi natin, may correction pa siya pagdating sa curvature and refraction. So, pag may dagdag height pa siya. So, ikaw ngayon, sa isip mo, mas maliit ka lang, huwag kang mag-alala, mas matakat ka pa sa inaasahan. Tama ba? Okay, ngayon, considering yung curvature and refraction natin, so ang HP, pa-plus lang natin yung height kanina, plus yung correction ng curvature and refraction. Ang lalabas ay 334.6623, and then sa HC naman, yung height ng C kanina, with regard sa walang curvature and refraction, plus yung correction ng curvature and refraction, 290.2524 naman ang lalabas. So, knowing yung difference in elevation is equals to HP minus HC, ang lalabas ay equals to 44.081 meters. So, ngayon, ano ang importance ng ano ang relevance ng nangyari dito sa problem na ito pagdating sa choices sa board exam? Class. Sa board exam, totoo ang sinasabi ng lahat ng mga nakapa-experience ng nag-board, lahat ng sagot doon ay tama. Class. Kasi ina-anticipate ni board examiner na lahat ng pwede mong gawin o lahat ng principle na pwede kang magkamali. Kaya dapat, pagdating sa board exam, pag ang sagot mo ay hindi exactly namin sa choices, check mo yung sarili mo. Ano ba yung mali sa ginawa mo? Class, kasi kanina, dito sa instances na ito, tiyachamba ka. Class, kasi wala nang ibang nasa 44. Lahat sila ay higit sa 44. Therefore, isa lang yun. Kung kahit hindi nag-exam yun, kung sinayda naman yun, tama pa rin. Nakachamba ka. Pero paano kung sa ibang problem naman nangyari? Class, na magkakabigit yung choices. Diba? So, ibig sabihin, mamamali ka. Malinaw ba ron? Class, ano ba yung mga for example noon? Nung nakaraan sa prova. Di ba sa card? Yung may 52 cards ka. Tama ba yung pinag-iwa-iwala yung 13 over 52 plus 13 over 52? Iba siya sa 13 over 52 multiplied by 4. Pero pareha silang nasa choices. Sinanabing di man nun? O diba? Yun ang trick sa board exam. Lahat ng nasa choices, tama yan. Kasi ina-assume na agad ng examiner kung saan ka magkakamali ng analyzation. Malinaw doon? Class? Kumbaga, siyempre, bilang lumaki ka sa Asian family, lagi yung ina-assume na agad ng magkakamali. Tama ba? Diba? Ang love language na ng Asian families ay verbal abuse. Okay, next naman, ibang style ng problem. Ito, madali lang ito. Number 7, a man's eyes 1.75 meter above sea level can barely see the top of a lighthouse which is at a certain distance away from the man. What is the elevation of the top of the lighthouse above sea level if the lighthouse is 20 kilometers away from the man? So, ang sagot daw ay 14.86. So, ito yung figure na ito. Pag tinignan mo siya, using curvature and refraction, alam natin na recess or nakalubog yung tao. Kasi nga curve siya eh. Tama? At ang nakikita lang daw niya ay yung tuktok ng lighthouse. Tama ba? Class? Ngayon, from the midpoint or parang sa horizon dito sa point na to, which is ito kanina class, sa previous problem, ano ito kanina? Point A. Tama? Class?
So sa point na yon, meron siyang certain distance na K1 at K2. So ngayon ang tinatanong, ano yung height no lighthouse? So from the problem, alam natin na HCR ay applicable kay lighthouse. Kaya lang may mga kukunin pa tayong formula ay values bago sa kanya. So kung ito ang formula, 1.75 yung height ng man is equals to 0.67 K1 squared. Ang lalabas na distance niya ay 5.1107 kilometers. Plus, knowing na ang K1 plus K2 ay 20 kilometers, pwede mo na rin gawin yung formula ng HCR. Tama ba? Plus, so ayun, K1 plus K2 is equal to 20. Ang distance ng K2 natin ay 14.8893 meters. Applying it dun sa ating formula, ang lalabas ay 14.8533 meters. Malinaw doon, class? Ngayon, pagdating sa formula ng curvature and refraction, class, di ba dalawang formula? So, yung mga napapaisip, sir, ano ang gagamitin ko? Yung 0.067 o 0.0675? Class. Ito, hindi ko na natatandaan kung ano. Pero ang difference lang kasi ng dalawang formula ay sa kanilang derivation. Ang ginamit ng isa ay approximate radius ng Earth from core to Earth surface. Ang approximate niya ay 6,400 kilometers. Class. Tama ba? And then, ang exact niya dapat ay 6,375 kilometers. So hindi ko sure, pero yung pagkakatanda ko kasi nga based on sa derivation natin. Plus, pero nandun, asa around doon, 6,375. Ngayon, bakit sir, dalawa pa ang radius natin? Simple lang, kasi nga ang Earth ay hindi naman perfectly spherical. So, paano nagkaroon lang ang assumption na yung radius? Malinaw? Class? So, ngayon, paano naman sir magagamit yun? Sa board exam, dahil nga ang assumption natin ng board examiner ay matatalino na tayo, kailangan parehas natin kinoconsider yun. May instances kasi na halimbawa ginamit mo yung 0.067, hindi siya lalabas sa choices. Pero pag ginamit mo naman 0.0675, lalabas sa choices. Plus, may instances naman na i-mention niya sa problem. For example, sinabi ay exact. Considering the exact curvature, radius of curvature. Therefore, anong gagamitin mo kung exact? Yung 375, tama? Plus, instead ng 64. Sasabihin niya yun. Ngayon, kung sinabi niya sa tanong yun, malamang lalabas sa choices, parehas na formula nandun sa choices. Kasi alam niya na pwede ka mamali at 64 ang gamitin. Plus, kaya research nyo na lang. Clarify nyo kung ano, baka kasi nagkakamali ako, hindi ko nagkakamali. Kasi nga, ang haba talaga ng derivation ng formula na. Ngayon, ito na yung pinakababenta pagdating sa curvature and refraction. Ito yung usual na lumalabas. So, ang 3D problem, isang application po niyan, class, ay mga cell site. Makita mo yung mga cell site sa bundok. So, yun ang ano yun. So, ngayon, meron ka daw tatlong bundok na magkakaiba. So, kay A, kay B, at kay C. Usually, may mga certain height dyan, H1, H, at saka H2. So, meron din silang distance, D1 and D2. Pagdating dyan, ang naging problem ay intervisible. Ibig sabihin, dapat yung tuktok ni A, nakikita si C. Plus. Ibig sabihin, dapat si A ay nakikita kay C. Yun ang naging problem niya. Kumbaga si Tasan nasa bundok ni A, si Barok nando sa bundok ni C. Di ba na sila nag-communicate? Nag-uusap-usap. Okay. So, ang formula ng intervisibility ay ito. H or yung height ng B is equals to H2 plus
D2 all over D1 plus D2 quantity H1 minus H2 minus 0.067 D1 and D2 plus. Ngayon, bahala kayo. Ngayon, kung ganito kahaba ang formula, usually, ang mga technique ng review center, tutuko ang kanila ng mnemonics. Paano siya matatandaan kahit pagano? Diba? For example, dito wala akong mnemonics, pero ang gawa ay hydrogen. For example, ay liquidity index. Ano formula ng liquidity index? Diba? Mali na W minus PL over LL. Ay, ano? Ano na sa over niya? Ano? So, ganito na lang. Ang mnemonics natin nun sa review center, ang liquidity index daw, ang formula niya ay walang pangit na legs, sa lalaki, puro libo. Diba? W minus PL over LL minus PL. Diba sigurado makakatandaan? May mga ganun eh. Class. Ano naman yung ano? Meron pa isa na itong plasticity index ba, PI? PI is equals to LL minus PL. So, ang mnemonics naman ng representative natin ng putang ina. Lalaki pala. Tama ba? Tama, mas masarap mag-memorize ng formula pag aking mga ganun eh, di ba? Sigurado nakakatandaan mo. Okay, ngayon dito, syempre, bahala. Ayaw kung anong gusto ng mnemonics, yung paano siya matatandaan. Ang mnemonics naman ay unique sa bawat tao. Kung paano ka magkabisa. Ito patukuha ng mnemonics tayo. Okay, ang situation naman natin, two hills, A and C, have elevations of 600 meters and 800 meters respectively. In between A and C is another hill, B, which has an elevation of 720 meters and is located 12 kilometers from A and 10 kilometers from C. So, ang tanong, find the height to be reduced from hill B so that station C will be visible from A. Number 9, what height of the tower must be constructed at C so that it could be visible from A with the line of sight having a clearance of 2 meters above hill B. And then number 10, what height of equal towers A and C could be constructed so that A and B and C will be intervisible with 2 meter clearance at B. So, ayan klase yung mga sagot natin, and then proceed tayo sa may solution natin. So, upon knowing na yung hill natin, ito siya. Okay, sa taas ito yun. And then, ang elevation daw niya ay 600. Yung elevation ng B ay 720, at yung elevation ng C ay 800. Knowing na yung hill natin ay drawn from with respect to perpendicular refraction, ang solution muna natin ay ratio and proportion. Kung may ratio and proportion tayo, usually it is with regard sa grade or sa mga shapes. Pagdating dito, lagi nga natin sinasabi, triangle is the best policy. Kasi siya yung pinaka-basic na shape, lahat merong triangle. So, from this figure na nasa taas, ang ano natin, siya ay with regard sa curvature, therefore, hindi siya makakapag-form ng mga triangle. Kasi curve, tama? Class? Tama ba? Kaya, kinumpute muna natin yung correction ng curvature and refraction, and then, ibinayos natin dito sa second figure. Para makuha natin yung height ni A, and then, height kay C. Okay? Proceeding dun sa may problem, kukunin na natin ngayon yung height ni B. By ratio and proportion, alam natin na yung height ni B ay equals to HB minus 590
18.352 all over 12. And then, from the triangle, alam natin na siya ay 202.948 all over 22. So yung solution po na to ay nanggaling dito sa may ilalim natin. Malinaw? Class? Okay doon? Makukuha natin ang height ni B ay 701.052 meters. Therefore, ang tatanggalin mo sa B ay 18.949 meters from sa 720 na height. Malinaw ng class? Class, okay doon? So, ngayon next, natin, by formula, solution number 2. So, ayan ang figure. So, alam mo ang designation ng formulas, substitute mo lang, ang lalabas din ay the same nung sa solution natin. Kanina. Malinaw ng class? Dito, walang kaso mag-formula ka o may ratio and proportion. As long as alam mo yung principle and consistent ka dun sa ginagawa. Okay, number 9. Ang tanong sa number 9, kung magtatayo daw ng tower sa bundok ng C, ano naman dapat yung natin? Yung maging height ng B pagdating dun sa, para makita niya sa A. So from the previous problem, may mga values na tayo dahil sa previous problems. Pero ito yung pinaka-nagiging point niya. Kailangan daw meron siya 2 meter clearance doon sa B. Ibig sabihin, kailangan from the top elevation ng B, ang vision mula sa C ay mataas pa na 2 meters. Okay? So by ratio proportion, tinanggalan ulit natin yung triangle dito sa part na to. Ito siya. Ngayon, kung magkakaroon ng 2 meter clearance, dapat ina-assume mo na ang height ni B ay 722. Class. Nasusundan yan. Ngayon dito, yung 793 kanina, 0.3, ay dadagdagan din natin ng x dahil yung x ay yung height no tower na itatayo. Malinaw doon? Class? Ngayon, using ratio and proportion of the same triangles, ang maliit na triangle ay equal kay malaking triangle. So, paano ba nangyayari yung class? Ang principle lang nun ay sa may slope natin. Di ba? Kung ang pag-angat ng point na to o ang hypotenuse ay consistent, therefore, si maliit na triangle ay may relasyon sa malaki triangle. Tama ba yun, class? So, may relation and proportion, ito ang lalabas na x. 38.407 meters. Malinaw doon? Okay, so by formula naman, eto siya. Babaguhin mo lang 720 for 722. Okay? And then, ang lalabas ay the same lang din ng kanilang problem sa ratio and proportion. So, number 10. Sa number 10 naman natin, ang tanong naman, meron kang tower sa C at tower sa A. So, dalawa yung lalagyan mo ng tower. Therefore, kung kanina yung sa may C, dinagdagan mo ng X, dadagdagan ko din ng X, C, A. Since pareha silang pagtatayuan ng tower. So, it is with the same consideration na dapat daw may 2 meter clearance pagdating sa hill B. So, ganun lang din ang solution niya, kung ano sa kanina, tinanggalan natin yung triangle. Pag natanggal natin yung triangle, magbabago lang yung sa B natin. Diba? 722 minus 590.352 plus x. Kasi nga, yung A natin, dinagdagan din natin ang tower. So, pag sinundan natin, by ratio of proportion, ang x ay 20.949 meters. So, using yung formula din naman natin, ganun lang din. Dadagdagan mo lang yung kanina, yung A, yung height ni A or elevation ni A, dadagdagan mo lang din ng X.
And then, you will yield same answers. Malinaw? Class, okay dito? Next is, with regard sa vertical elevation naman natin, tapos na tayo sa curvature and refraction, ang susunod na topic ay with regard sa instrument. Class. So, sensitivity of bubble tube. Pag bubble tube, anong naiisip, class? Ano yung pumapasok pag narinig ang salita ng bubble tube? Class. Ano? Dubi? Dubi. Class ano? Pag sinabing bubble tube class, automatic may level. Tama ba? Kasi ang level ay may bubble and then may tube. Sa ibang tube natin naiisip eh. Sinusundot naman yan eh. Ano sinusundot eh? Tamang overload max ha. Ayan, so ito yung ano natin. Pagdating sa bubble tube, usually, it is with regard sa leveling. Pagdating dito sa leveling naman, vertical distance din ang leveling class. Meron kang true reading at meron kang reading based dun sa may instrument mo. Okay? Ito yung rad. Yung rad natin class ay stadia rad yung tawagin. Kung nakapag-film kayo ng face-to-face, ang stadia rad natin ay may graduation. Diba? Basta naman na may graduation. Ano may graduation? Ibig sabihin may sukat na in terms of meters. Okay? So from this figure, ito siya, 2.5 meters daw yung true reading and then yung na-read niya nung una ay 2.58. So ito yung tanong, with a lumpy level of rod reading of 2.5 meters was observed to a leveling rod which is 100 meters away. When the bubble was leveled through 5 spaces to the right on a level tube, the reading changed to 2.58. Class. Balikan natin ang figure. Ang reading daw na una o yung true reading niya ay 2.5 meters. So ito yung class. Okay? So ngayon, in-adjust daw yung level natin. Yung level ay in-adjust 5 spaces papunta sa right. Therefore, kung nandito siya sa gitna, gumalaw siya. Diba? Siguro, gumalaw. Tama ba? Ganun ba yung kasalutan? Siguro balikan siya, gumalaw. Diba? Gumalaw daw ng 5 spaces papunta sa right ng leveling tube. Tama? Ngayon, pag nagle-level, ano ba yung i-indicate ng bubble? Class. Ano? Pagkakapantay. Ngayon, kung nasa ng bubble, ano naman i-indicate niya? Kasi pag nasa gitna siya, ibig sabihin pantay. Ngayon, kung halimbawa, napunta siya sa left or right, ano ang i-indicate niya? Alin? Yung bubble, ang i-indicate niya ay mas mataas yung side na yun. Nagigets? So, kung pumunta siya sa right, ano ba maganda? For example, this is a bottle of water. Kita niyo kunwari halimbawa, yung nasa loob. Pagka yung bubble, yung hangin, napunta dito sa right, ibig sabihin, nakapaangan siya sa right. Tama ba? Class? So, kung may mga bottle of water kayo, pwede yung experience yan. Ganun lang din yun. Kung nasa right siya, ibig sabihin, yung bubble, patangala siya. Tama ba? Class? Kaya nga ang nangyari, nung gumalaw daw ng 5 spaces papunta sa right yung level, ang lumabas ay 2.58. Class. So ngayon, bakit natin ini-emphasize yun? Kasi pagdating sa board exam, may mga erroneous problem.
Ano yung erroneous? Pamilyar kung ano ang erroneous problems? Class? Sa board exam, may mga problem na sinadyang yung mali. Class, para ikaw ay makatama ng problem na yun. So, mali yung problem, pero may tamang sagot. Class, ano lang, ratings lang. Tama ba? Class? So, ngayon, ito, gawin natin itong erroneous. Class, pag sinabi, 5 spaces to the right on a level cube, tama nag-conform. Bakit? Pag binalikan mo yung figure from 2.5 na height, umangat ka pa right, ibig sabihin angle of elevation. Tama ba? Kaya ang naging reading ay 2.58. Nagigets? Class? So ngayon, pag ginawa itong erroneous, sabihin ko lang 5 spaces to the left. Malilito ka kasi imposible mangyari na napunta sa left ang bubble, pero tumaas yung reading. Class? Tama ba? Kasi pag napunta sa left ang bubble, ang mangyayari, pag ganyan. Tama ba? Ibig sabihin, palubog yung from 2.5, liliit dapat. Nagigets yun? Therefore, yung problem ay mali na. Hindi na nag-conform sa physics o sa totoong buhay. Kumbaga, na siya? Sabi ng pantasya na lang. Tama ba? Class. Pagdating dito, mali ang nagpapantasya. Saka hindi na uso ang pantasya. Mga araw lang. Kaya pantasya.com. So ngayon, kung napunta siya sa left, ano kaya yung pwede mong gawing solusyon dito? Pagpalikit mo, baka mamaya yung 2.58 yung true reading niya at yung 2.5 naman, yung rod reading niya. Tama ba? Class? So yun yung mga instances na nangyayari pagka sinadyang mali or ginawang erroneous. Pero hindi ka pwede magreklamo. Class, hindi mo pwede reklamo na mali po yung problem kasi ina-assume ni examiner talaga na kaya mo siyang ayusin. Siyempre, di ba, as engineers, hindi natin maiiwasan na sa site nagkakaroon ng unforeseen events o problema. Therefore, ina-assess lang din niya yung critical thinking skills mo kung kaya mo pa mag-assess na mali na to, kailangan solusyon ako. Mali na doon? Class? So, yun yung mga instances na erroneous. Pero siyempre, huwag nyo naman laging isipin na pag hindi nyo masagot, erroneous. Baka mamaya, ikaw na talaga yung mali. Di ba, baka mamaya hindi nyo nasagot yung final exam sa mga erroneous si Sir. Okay? So, ang tanong, what is the sensitiveness of the level 2? Find the radius of curvature of the level if the division of the level 2 is 60 mm. And then, if the bubble is level to the left by 3 spaces, what is the rod reading? So, ayun yung mga tanong. Okay. So, sa sensitiveness ng level 2, ang tinatanong lang dito is, gaano daw yung degree ng nagagalaw o inaangat bawat isang space na paggalaw? Class, nagigets? Nagigets yun? Kumbaga sa sensitiveness, halimbawa, sinunod ka sa leeg, gano'n pa kalakas yung piniti mo? Ay, wala dyan. Tama ba? So, sa sensitiveness of level 2, yan lang yan. So, proceed tayo sa solution. Number 14, sensitiveness of level 2, alam natin kanina. Ito yung figure na kinuha natin. Di ba? Putang na, triangle na naman. Di ba talaga si triangle? Tama ba? Pagdating doon, alam natin na from the rod, papunta doon sa instrument, meron ng distance of 100 meters. And then, from the true reading, papunta doon sa rod reading, ang difference in height nila ay 0.08 plus. Tama ba? Ngayon, makakakuha ka ng angle theta plus. Ang angle theta natin ay 0 degrees, 2 minutes, 45 seconds. From this yung theta, alam natin na ang ginalaw niya sa ganitong klase o sa ganitong value ni theta ay 5 spaces. Tama ba? Plus, kung kinukuha natin yung sensitiveness ng natin, therefore, bawat
kaakibat niya o katumbas. Tama? Therefore, sensitiveness ay yung theta divided by kung ilang spaces ang ginagawa. So, ang sensitiveness niya ay 33 seconds. Ibig sabihin, kada isang beses na nagalaw yung linya ng level natin o ng bubble, ay nag-adjust ka ng 33 seconds. Malinaw doon? Class? Ngayon, ito. Ang tanong sa letter B naman ay yung radius ng curvature with regards dun sa nangyayaring adjustment ng level natin. Class. Ito is somehow an application mo si level reduction. Di ba same siya? Pagpansinin mo, nagsisame yung formula niya. Class. Tama ba? Medyo nagsisame yung figure ng si level reduction kanina compared dito. May pagkakahawig. Okay? So ngayon, kada isang level daw, nag-a-adjust yung division natin na 16 mm or 0.6 mm plus. So from the solution, kung nakita natin yung figure, alam natin na ito ay sector. Pamilyar ba lahat sa sector? Plus, o si Cyrax ang pamilyar? Plus, diring nila sa Cyrax, si Smoke. Si Sub-Zero. Sub-Zero na ba? Ayan. Okay. So, alam natin ang sector ay in terms lagi ng radius. So, from the formula ng sector, makikita natin ang length ng sector ay 0.6 is equals to radius multiplied by yung theta or yung sensitivity natin kanina, kinonvert natin sa radian, ang makukuha natin radius ay 3.75 meters. Malinaw? Class? Okay, next is number 16. Ang tanong naman, ano daw yung magiging reading kapag daw yung level ay napunta ng 3 spaces papunta sa left? So, ayan siya, di ba? From true reading na 2.5, napunta ng 3 spaces papunta sa left. Therefore, ang nangyayari, bababa yung tingin. Tama ba? So, sa mga boys, ganun din. Di ba, pag nangaliwa ka, bababa na yung tingin sa'yo ng babae kasi mukha ka ng lulaw. Tama ba? Tama ba yan? Tama ba yan? Diba? Ngayon, ganito na lang. Para lumutong na yung mo, ikaw ay niloko. Kapag kapangit na, nagloko pa, ang tawag doon, pilingero. Diba? Kapag ka-pogi nagloko, babae ko kasi pogi naman talaga. Tama ba? Okay? So, knowing na bumaba yung spaces natin, ay yung reading natin, ang mangyayari, magiging angle of depression naman. Class. Magiging angle of depression naman, unlike yung kanina, angle of elevation. So, alam natin na kada isang space ay 33 seconds. Therefore, kung tatlong space ang mangyayari, yung theta natin ay 1 minute 39 seconds. So, using the function of tangent, y is equals to 2.452 meters. Okay doon? Class? Malinaw dito? Okay, next naman ay two-peg test. So, ang two-peg test, usually meron siyang dalawang point of view. Point of view near A and then point of view near B. Bakit? Bakit yung ginagawa yung two-peg test? Kasi kamukha sa buhay, hindi lang dapat isang style ng istorya yung tinitingnan mo. Tama ba? Class? Kasi mapag-blindside ka ng isang meron. So, ganun din ang two-peg test. Kung tinignan mo siya sa isa, titingnan mo siya dapat sa may kabilang point. So, ito ang usually niyan. So, mali lang po class. Yung DE sa instrument A ay Y1 minus Y3.
and then corresponding dun sa DP sa B na y2 minus y4. Malinaw doon? Last time mali lang sa pagka-type. And then, i-average mo yung kanya nakuha ng difference in elevation para makuha mo yung true difference in elevation. Okay doon, class? Okay. So, in the two-peg test method of the Rafi level, the following observations were taken. So, ayan. Ang tinatanong, ano daw yung difference in elevation between A and B? Ang sagot ay 0.53 meters. So, from the solution, consider mo muna yung isang side ng storya, instrument near A. Ang makukuha mo ay 0.549 using y1 minus y3. Okay ba? And then, instrument near B, y2 minus y4, 0.511, and then, average mo, ang lalabas ay 0.530. Malinaw doon, class? Basic pa yun, two-peg test. Class? So ngayon, lagyan natin ng twist.